Sa liblib na nayon ng San Roque na napapaligiran ng matatayog na bundok at makapal na kagubatan, naninirahan si Aling Celia, isang matandang babae na kilala sa kanyang kakaibang karunungan at mahiwagang mga gamot. Ang kanyang kubo na gawa sa kawayan at nipa ay matatagpuan sa gilid ng kagubatan, malapit sa isang umaagos na sapa. Ang mga halaman sa paligid ng kanyang kubo ay tila nag-uumapaw sa buhay. Isang kakaibang kagandahan na nagtatago ng isang madilim na sikreto. Ang mga matatanda sa nayon ay nagkukwento tungkol sa kanyang kakayahan na magpagaling ng mga may sakit gamit ang mga halamang gamot na kanyang kinukuha sa kagubatan. Ngunit may mga bulong din na kumakalat tungkol sa kanyang kakaibang mga mata na tila sumusunod sa iyo kahit saan ka magpunta, at ang kanyang nakakapanindig balahibong ngiti na nagtatago ng isang mapanganib na sikreto. Si Aling Celia ay isang aswang, ngunit hindi ang karaniwang uri. Siya ay isang aswang na may kakayahang magbago ng anyo. Isang nilalang na nagtatago sa likod ng isang maamong mukha at matatandang mata. Ang kanyang tunay na anyo ay isang nakakatakot na nilalang na may matatalas na pangil at mahahabang kuko. Ngunit ang kanyang pagbabalat kayo ay perpekto. Isang araw, dumating sa San Roque si Miguel, isang binatang mananaliksik mula sa Maynila. Nais niyang pag-aralan ng mga alamat at paniniwala ng mga taga San Roque, lalo na ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Suot niya ang kanyang lumang backpack, puno ng mga notebook at recording device. Mukhang determinado siya sa kanyang misyon, ngunit may bahid din ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Nakarating siya sa kubo ni Aling Celia. Ang kanyang mga paa ay umaapaw sa putik at mga tuyong dahon. Umaasa siya na makakuha ng impormasyon mula sa matandang babae. Magandang hapon po, Aling Celia. Ako po si Miguel, isang mananaliksik mula sa Maynila. Narinig ko po ang mga kwento tungkol sa inyong mga kaalaman sa mga halamang gamot at sa mga aswang. Magandang hapon din sa iyo, iho. Halika, upo ka. Marami akong alam na kwento, ngunit hindi lahat ay dapat marinig. Naiintindihan ko po. Gusto ko lang po sana malaman ang inyong mga karanasan at kaalaman tungkol sa mga aswang sa inyong nayon. May mga kwento po akong narinig. Mga kwento ng mga lumilipad na nilalang, ng mga nagbabagong anyo. Maraming kwento ang umiikot sa mga aswang, iho. Ang ilan ay totoo, ang ilan ay katang-isip lamang. Ang totoo, ang mga aswang ay hindi lamang isang uri ng nilalang. Marami silang anyo, maraming paraan ng pagpapakita. Maaari niyo po bang ikwento ang inyong mga karanasan? Kung mayroon man po kayong maikukwento. Ang mga kwento tungkol sa mga aswang ay hindi dapat basta-basta kinukwento. Kailangan ng tamang panahon, ng tamang puso upang maunawaan ang mga ito. Pero baka may maibahagi ako sa iyo kung handa kang makinig ng mabuti. Habang naglalakad sina Miguel at Aling Celia patungo sa isang malaking puno ng balete, isang puno na kilala sa mga kwentong supernatural, patuloy na nagkukwento si Aling Celia tungkol sa mga aswang. Inilalarawan niya ang iba't ibang uri ng aswang, ang kanilang mga kakayahan at ang kanilang mga kahinaan. Ang kanyang mga kwento ay puno ng detalye, nagsasama-sama ng katotohanan at katang-isip. Ang kanyang boses ay kalmado at malambing, ngunit may kakaibang himig na nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Pansin ni Miguel ang kakaibang mga halaman sa paligid nila. Mga halamang hindi niya nakikita sa Maynila. Ang mga dahon ay tila kumikislap sa liwanag ng araw.
at may kakaibang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga gamot at insenso. Napansin din niya ang paraan ng pagtingin ni Aling Celia sa mga halaman. May paggalang, may pagmamahal, ngunit may bahid din ng isang bagay na kakaiba. Parang nakikipag-usap siya sa mga halaman, nakikipag-ugnayan sa isang bagay na hindi nakikita ng mata ni Miguel. Sa gabi, habang natutulog si Miguel sa isang maliit na kubo na itinayo malapit sa balete, nararamdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay tila humihip ng kakaiba at may mga anino na gumagalaw sa paligid ng kubo. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit may isang bagay na nagsasabi sa kanya na hindi siya nag-iisa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Aling Celia na nakatayo sa labas ng kubo. Ang kanyang anyo ay bahagyang nagbabago. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Nagsimula nang bumubulong si Miguel. Aling Celia? Ano po yun? May naririnig po ako. At kalmado namang sumasagot si Aling Celia. Naririnig mo ba, iho? Ang mga hininga ng gabi, ang mga bulong ng kagubatan. Ngunit napansin ni Miguel ang pagbabago ng busis ni Aling Celia. May kakaiba po akong nararamdaman. Parang may nakatingin sa akin. Nagsimula nang magpalit ng anyo si Aling Celia. Ang kanyang mga mata ay lumiliwanag sa ilalim ng dilim. Ang kagubatan ay may sariling buhay. Iho, may mga nilalang na naninirahan dito na hindi mo nakikita sa araw. Mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ngunit kailangan ni Miguel na maging kalmado kahit nanginginig na ang kanyang mga tuhod sa takot. Aling Celia, ang inyong mga mata parang nagbabago. Kalmado namang nakangiti si Aling Celia. Ang gabi ay nagdadala ng mga pagbabago, iho. Ang mga bagay na itinatago sa araw ay lumalabas sa dilim. At ang mga kwento ay nagiging totoo. Habang patuloy silang naglalakad, ang kagubatan ay tila nagiging mas madilim at mas misteryoso. Ang mga puno ay nagkukumpol-kumpol. Ang kanilang mga sanga ay nakakabit sa isa't isa. Parang mga kamay na nagsisikap na hawakan ng dalawa. Ang hangin ay nagdadala ng kakaibang amoy. Isang halo ng lupa, nabubulok na dahon, at isang bagay na hindi maipaliwanag na nakakapanindig balahid. Pansin ni Miguel ang kakaibang mga tunog na naririnig. Ang mga huni ng mga ibon ay tila nagiging mga ungol. Ang mga pag-agos ng sapa ay nagiging mga hikbi. Parang may isang bagay na nagbabantay sa kanila. Isang bagay na naghihintay sa tamang pagkakataon upang sumalakay. Nang makarating sila sa isang malaking bato na nakasulat ng mga kakaibang simbolo, naramdaman ni Miguel ang kakaibang presensya sa paligid. Nagsimula na siyang makaramdam ng takot, ngunit pinilit niyang itago ito. Sa gilid ng bato, nakakita sila ng isang malawak na yungin na nagtatago sa likod ng mga ugat ng isang matandang puno. Ang bibig ng yungi ay parang isang nakanganga na bibig ng isang halimaw, naglalabas ng isang malamig at madilim na hangin. Aling Celia, ano po ang lugar na ito? Parang may kakaiba po akong nararamdaman. Nanatiling kalmado ang busis ni Aling Celia, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sayungib. Ang bundok ng apoy ay isang lugar na puno ng mga misteryo, iho. Maraming mga nilalang ang naninirahan dito. Mga nilalang na hindi natin nakikita sa araw. Napatingin sa paligid si Miguel. Ano po ang mga simbolo na ito? Parang hindi ko po sila maunawaan. Nakangisi naman si Aling Celia.
Ngunit hindi mo ito makikita sa kanyang mga mata, ang bakas ng kanyang pagngisi. Ang mga simbolo na ito ay nagtatago ng mga lihim hero. Mga lihim na hindi dapat malaman ng mga ordinaryong tao. Pakiramdam ni Miguel ay nangangatog ang kanyang kaloob-looban. Aling Celia, hindi po ba tayo dapat mag-ingat? Parang may panganib po dito. Lumingon si Aling Celia, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng hindi maipaliwanag. Ang panganib ay nasa lahat ng dako, iho. Ang kagubatan ay isang lugar na puno ng mga panganib. Ngunit may mga bagay na mas malaki ang panganib kaysa sa iba. At ang yungib na ito ay isa sa mga lugar na yon. Si Miguel at Aling Celia ay naglalakad papasok sa yungib. Ang pasukan ay makipot at kailangan nilang yumuko upang makapasok. Ang hangin ay malamig at mahalumigmig. May kakaibang amoy na halo-halo ang lupa, bato at isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Habang mas malalim silang pumapasok, mas dumidilim ang paligid. Ang mga dingding ay puno ng mga kakaibang inskripsyon. Tila mga sinaunang simbolo na nagkukwento ng isang nakaraan. May mga kakaibang hugis ng mga bato, tila mga estatwa ng mga nilalang na hindi nila kilala. Isang kakaibang aura ang bumabalot sa kanila, isang halo ng takot at pagkamangha. Nararamdaman ni Miguel ang isang kakaibang enerhiya, isang kapangyarihan na bumabalot sa buong yungib. Habang naglalakad, napansin ni Miguel ang isang maliit na siwang sa dingding. Halos natatakpan ng mga lumang bato at mga ugat ng halaman. Nang silipin niya ito, nakakita siya ng isang maliit na silid. Sa gitna ng silid, nakapatong sa isang lumang pedestal na gawa sa bato, ay isang lumang aklat na balot sa katat. Ang katad ay kupas na at may mga gasgas, ngunit tila maayos pa rin ang mga pahina nito. May kakaibang ningning ito, tila may sariling buhay. Ang mga simbolo na nakaukit sa takip nito ay kahawig ng mga nakita nila sa mga dingding ng yungib. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Miguel, isang halo ng takot, kuryosidad, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pag-asa. Maingat na kinuha ni Miguel ang aklat at naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang mga kamay. Tila naglalaman ito ng isang sinaunang karunungan. Habang binabasa ni Miguel ang aklat, unti-unting nabubunyag ang nakaraan ni Aling Celia. Hindi siya ipinanganak na aswang. Siya ay isang ordinaryong babae. Isang manggagamot na kilala sa kanyang kabutihan sa nayon. Ang aklat ay naglalarawan ng isang sinaunang ritual, isang kasunduan sa pagitan niya at ng isang makapangyarihang nilalang upang maprotektahan ang San Roque mula sa isang malaking kadiliman. Kailangan niyang isakripisyo ang kanyang pagkatao, ang kanyang normal na buhay, kapalit ng kapangyarihan upang labanan ng mga anino. Nilakasan ni Miguel ang pagbabasa. Isang manggagamot na may pusong ginto, pinili ng mga anino upang maging tagapangalaga, isang kasunduan na may presyo, ang pagiging aswang. Ngunit napabulong na lamang si Aling Celia. Huwag mong ituloy, Miguel. Masakit ang mga alaalang ito. Hindi nakikinig si Miguel at patuloy siyang nagbabasa. Isang sinaunang nilalang ang nagbanta sa San Roque, isang kapangyarihan na mas malakas kaysa sa lahat. Ang pagiging aswang ay ang tanging paraan. At napatingin si Miguel sa mga mata ni Aling Celia. Kaya pala, hindi ka ipinanganak na aswang. Isang pagpili, isang sakripisyo. Ngunit makikita sa mga mata ni Aling Celia ang lungkot. Isang sakripisyo para sa inyong kaligtasan, Miguel.
Isang tungkulin na aking tinanggap at isang pasanin na aking dinadala hanggang ngayon. Nang malaman ni Miguel ang katotohanan, nagbago ang kanyang pananaw kay Aling Celia. Hindi na niya ito nakikita bilang isang halimaw, kundi bilang isang tagapagligtas. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Kailangan nilang harapin ang mga alagad ng madilim na makapangyarihan na nagbabanta sa nayon. Kailangan nilang gamitin ang kanilang pinagsamang kaalaman at kapangyarihan upang maprotektahan ang San Roque mula sa nalalapit na panganib. Ang kanilang pakikipagsapalaran ay magiging isang labanan hindi lamang sa mga aswang, kundi sa mismong kadiliman ng kanilang mga puso. Sa dulo ng madilim na lagusan, napaharap sina Miguel at Aling Celia sa pinakamalakas na aswang, ang pinuno ng lahat. Ang nilalang na ito ay higit na malaki at mas malakas kaysa sa mga nakaharap na nila noon. Ang hangin ay nagyayelo at ang lupa ay nag-aalab sa ilalim ng mga paa nila. Walang pag-aatubili. Sinalubong ni na Miguel at Aling Celia ang pinuno sa isang mabangis na labanan. Ginamit ni Aling Celia ang lahat ng kanyang nalalaman sa mahika, habang si Miguel ay nagpakita ng matinding tapang at katalinuhan. Sa gitna ng labanan, natuklasan ni Miguel ang isang lihim na kakayahan, isang kapangyarihan na nakatago sa loob niya. Para mailigtas ang San Roque, kinailangan ni Aling Celia na isakripisyo ang kanyang sarili. Alam niya na ang selyo ng San Roque ay nangangailangan ng isang malaking kapangyarihan para magamit, at ang kanyang buhay ang tanging kapalit. Habang ang mga aswang ay nagtitipon-tipon, nagdasal si Aling Celia at ibinigay ang kanyang buhay upang maisaaktibo ang selyo. Si Miguel, na puno ng kalungkutan at galit, ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga aswang gamit ang kapangyarihan na natuklasan niya sa nakaraang labanan. Ang kanyang puso ay puno ng pagdadalamhati, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas. Nang malaman ni Miguel ang katotohanan, nagbago ang kanyang pananaw kay Aling Celia. Hindi na niya ito nakikita bilang isang halimaw, kundi bilang isang tagapagligtas. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Kailangan nilang harapin ang mga alagad ng madilim na makapangyarihan na nagbabanta sa nayon. Kailangan nilang gamitin ang kanilang pinagsamang kaalaman at kapangyarihan upang maprotektahan ang San Roque mula sa nalalapit na panganib. Ang kanilang pakikipagsapalaran ay magiging isang labanan hindi lamang sa mga aswang, kundi sa mismong kadiliman ng kanilang mga puso. Sa dulo ng madilim na lagusan, napaharap sina Miguel at Aling Celia sa pinakamalakas na aswang, ang pinuno ng lahat. Ang nilalang na ito ay higit na malaki at mas malakas kaysa sa mga nakaharap na nila noon. Ang hangin ay nagyayelo at ang lupa ay nag-aalab sa ilalim ng mga paa nila. Walang pag-aatubili. Sinalubong ni na Miguel at Aling Celia ang pinuno sa isang mabangis na labanan. Ginamit ni Aling Celia ang lahat ng kanyang nalalaman sa mahika, habang si Miguel ay nagpakita ng matinding tapang at katalinuhan. Sa gitna ng labanan, natuklasan ni Miguel ang isang lihim na kakayahan, isang kapangyarihan na nakatago sa loob niya. Para mailigtas ang San Roque, kinailangan ni Aling Celia na isakripisyo ang kanyang sarili. Alam niya na ang selyo ng San Roque ay nangangailangan ng isang malaking kapangyarihan para magamit, at ang kanyang buhay ang tanging kapalit. Habang ang mga aswang ay nagtitipon-tipon, nagdasal si Aling Celia at
ibinigay ang kanyang buhay upang maisaaktibo ang selyo. Si Miguel, na puno ng kalungkutan at galit, ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga aswang gamit ang kapangyarihan na natuklasan niya sa nakaraang labanan. Ang kanyang puso ay puno ng pagdadalamhati, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas. Isang malakas na suntok ang tumama kay Miguel, ngunit agad siyang nakabangon at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang labanan ay nagpatuloy hanggang sa isang nakakagulat na pagtatapos. Akala ni na Miguel at Aling Celia na natalo na nila ang lahat ng aswang, ngunit isang nakakagulat na pagbabago ang naganap. Isang dating kaibigan o kakilala na akala nila'y nasa mabuting panig ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo, isang makapangyarihang aswang na nagtatago sa loob ng nayon. Ang pagkakanulo ay nagdulot ng matinding kalituhan at pagdududa kay Miguel. Kailangan niyang harapin hindi lamang ang mga aswang, kundi pati na rin ang isang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang labanan ay nagpatuloy at ang kapalaran ng San Roque ay nakasalalay sa kanyang mga desisyon. Habang nakikipaglaban sina Miguel at Aling Celia sa mga aswang, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang buwan ay nagsimulang magbago ng kulay at ang lupa ay nagsimulang manginig. Isang malakas na hangin ang umihip at ang mga puno ay nagsayawan sa takot. Mula sa kalangitan, isang malaking bola ng apoy ang bumagsak at ang mga aswang ay nagsitakbuhan sa takot. Ngunit ang bola ng apoy ay hindi tumigil sa mga aswang. Isang nakakagulat na pagbabago ang naganap na nag-iiwan kay Miguel at Aling Celia sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa gitna ng labanan, natuklasan ni na Miguel at Aling Celia na ang mga aswang ay hindi lamang mga nilalang na nagmula sa madilim na mundo. Mayroong isang mas malaking puwersa na nagmamanipula sa kanila. Isang makapangyarihang nilalang na naghahangad na sakupin ang San Roque. Ang pagsisiwalat na ito ay nagbago ng lahat. Ang labanan ay hindi na lamang para sa kaligtasan ng nayon, kundi para sa kaligtasan ng buong mundo. Kailangan nila Miguel at Aling Celia na humanap ng paraan upang talunin ang mas malaking banta bago pa mahuli ang lahat. Si Aling Celia, sa kanyang tunay na anyo bilang aswang, ay lumaban ng buong tapang. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang maprotektahan ang mga tao. Si Miguel naman ay gumamit ng kanyang kaalaman sa mga sinaunang ritual upang tulungan si Aling Celia. Ang labanan ay naging madugo at mapanganib. Ngunit sa huli, nagtagumpay sina Aling Celia at Miguel. Natalo nila ang mga alagad ng dilim at nailigtas ang San Roque. Matapos ang labanan, nagpasalamat ang mga tao sa San Roque kina Aling Celia at Miguel. Nalaman ng lahat ang katotohanan tungkol kay Aling Celia, ngunit sa halip na takot, ang naramdaman nila ay paggalang at pasasalamat. Si Aling Celia ay hindi na nakita bilang isang halimaw, kundi bilang isang bayani. Si Miguel naman ay nagpatuloy sa kanyang pagsasaliksik, ngunit hindi na niya nakalimutan ang kanyang karanasan sa San Roque at ang kanyang pakikipagkaibigan kay Aling Celia, ang aswang na nagligtas sa kanyang nayon. Ang kwento ng aswang sa bundok ng apoy ay naging isang alamat na ipinapasa-pasa sa mga henerasyon. Isang kwento ng tapang, pagkakaibigan, at ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin nauunawaan.